sensor sir ng booster pump nyo, saka sensor sir ng exhaust valve nyo sir. Sa booster pump, dito yan nakatutok. Ngayon, pag ang PIBA nag-redirect ng hydraulic oil sir, papunta sa fuel oil booster pump, aangat yung hydraulic piston niya sa baba. Iaangat niya naman sir itong umbrella. Ang tawag kasi namin dito umbrella. Pero sakto na barko ang tawag nito cap. Huwag kayong mag-order ng umbrella sir, baka mamaya bigyan kayo payong. Oo. Pero Pwede. oo. Papakita ko lang sa inyo sir. Ayun pa, hindi nga kaya na pa yun. Naku, bakit na sa ralo ko ba kanina? Alam ko ginagawa ko na. Ito. Ang position niya sa bottom sir dito. 0 at span. Nakita niyo sir, yung C8, yung C8 sir, Grabe ang inductive buwan sensor. pala to. Yung C8, Hindi ka pa pala palit lang na. Nakita niyo sir yung C8 ng day 1. Ito yung booster, ito yung fuel pump conventional engine. Ito naman yung booster pump na ngayon. Pag ang CCU J70 sir, nagbigay siya ng command sa inyong PIBA, pero remember, ang sabi ko, naghihintay siya sa crankshaft position coming from your angle encoder A and B. Pero ang napukompute sir ng kanyang quantity ng fuel, ECU. Pero sa ITB, EICU ito. Yan ang governor nyo sir. Ngayon, pag ang PIBA nyo tumaas, magre-redirect ito ng hydraulic oil papunta ng fuel oil booster pump nyo. Ang inyong hydraulic piston, originally sir, nasa baba yan. Ang hydraulic piston na nasa baba. Ang umbrella nyo, nandito rin yan sir sa baba. Nandito rin yan sa baba. Pag ang PIBA nag-redirect ng hydraulic oil sa kaangat itong hydraulic piston nyo. Pag umangat itong hydraulic piston nyo dito, aangat din itong umbrella nyo. Ngayon, ito kasi sir, originally, puno yan ng fuel. Kung ano yung tinaas ng hydraulic piston nyo, yun din ang itataas sir ng inyong umbrella. Ang sensor nyo, dito yan nakatutok. Dito yan nakatutok. Pagka tumaas sir yung umbrella nyo, since tapered yung shape niya, yung distansya nito, napapansin mo, yung distansya nito, nakikita nyo sir, lumalayo. Dito, distansya nakikita nyo. Pero sa MOP, milliampere ang makikita nyo. The more na tumataas yung milliampere niya, mas lalong tumataas ito. So, originally, ang position kasi sa conventional engine, ito ang tawag nito sa puncture valve. Ito, mayroon kayong air ito, kunwari sa finish with engine. Sa finish with engine sir, buksan nyo yung upper tube nito, di ba? Ano to? Ibig sabihin sir, yung 7 bar na area nyo dito ang tumutulak sa puncture valve nyo. Yung puncture valve nyo naman, tinutulak niya yung suction valve nyo. Ito yung suction valve. Ito yung suction valve nyo. Yung suction valve, yung tulak ng air sa puncture valve nyo, tinutulak niya to. Sa conventional engine at finish with engine kayo, naka-open ang suction valve nyo para yung fuel nyo nagsisirculate. Yung fuel nyo. Pero sa running condition sir, buksan nyo itong area, di ba wala? Ibig sabihin itong puncture valve nyo, hindi nakatulak, nakaangat siya. Itong suction valve nyo man, since walang nakatulak na area dyan sa puncture valve nyo, ito nakasarado. Para yung fuel nyo sir, for fuel injection kayo. Ngayon naman dito sir, sa finish with engine tayo, sa booster pump nyo, sa electronic engine sir, nakita nyo sir na may 7 to 10 bars tayo dito ng fuel pressure. But in reality, bihira sa inyo makaka-experience ng 10 bar na fuel pressure. 8 bars, 8.5, yan mga ganyan sir. Dahil, di ba monthly kumukuha kayo ng performance? Sino ang nagpapadala sa inyo ng fuel pressure nyo ay 10 bars? Bihira yan sir. Sa mga malalaking barko, totoo to. Pero normally, sa mga medium size o maliliit na mga 5.0 o
hanggang medium size sir, mga 7.5 to 8.5. Kasi may minus lang yan, sir. Yes sir, mga ganun lang, 7 pressure nyo dito. Iikot yan sir sa, mamaya pag pinaklas nyo yung fuel and booster pump, iikot yan dito. Yung fuel pressure na ito ang magbubukas ng suction valve nyo. Bubuksan nyo yung suction valve nyo ito. Ngayon, since yung fuel pressure niya sir, papasok dito yan. Tapos ang mangyayari, bubuksan niya yung suction valve nyo para yung fuel lumabas sa may suction valve nyo. Itong part na to, pupunuin niya ito ng fuel. Pupunuin, wala ko rin ng red na yan. Blue, hindi din ako na wag black. Blue na lang. Wala akong red sir, pasensya na kayo. Blue, black. Oo. Ang gagawin niya, pupunuin niya ito sir ng fuel hanggang dito. Yan. Yung fuel pressure na ito ang natutulak sir sa umbrella niyo pababa. Itong umbrella niya naman, tinutulak niya itong hydraulic piston niyo pababa. Pero since sa finish engine sir, wala kayong hydraulic coil, nakababa yan. Dahil walang nagpupunta sa kanya eh. Wala nakapunta. Kumbaga, pinupuno niya ito ng fuel. Yung fuel pressure na ito, siya ang nagbubukas ng suction valve niyo, pinupuno niya ito ng fuel. Pag puno ito ng fuel sir, yung fuel, pupunta ngayon siya dito sa may high pressure pipe niyo. Papunta sa may injector niyo. Pupunta sa may injector niyo. Finish engine pa itong sinasabi ko sir, wala kayong fuel injection dito. Oo. Dito naman sa injector niyo, meron kayong copper tube dyan. Stainless. Oo, na ginawak-hawakan niyo pag finish engine kung mainit. Di ba continuous ang circulation ng fuel mo eh. Yun ang sa finish with engine, kagaya ng conventional engine, nakabukas. At ang suction valve mo. Agree kayo, di ba sir? Okay. Ngayon, kunwari, tatakbo na kayo, running condition na kayo. Ang CCU, naghihintay ng crankshaft position sa angle encoder. Ngayon, pag naka-receive siya ng signal para sa fuel injection nyo, uutusan niya yung pipa na tumaas. Yan sa tataas yung pipa. Ngayon, sa running condition nyo, ang hydraulic coil nyo is sa 300 bar system sa dahil hindi na tayo 200 bar system. Approximately, nasa 200, ha? 235. Anong size ng makina nyo? 80? Oh! 235. Ang taas naman. Hindi. Hindi, pag full speed sa amin, maabot kami ng 290. Pero masyadong mataas yung settings nyo. Yun na nakalagay ng settings nyo. Ibig. Ito kasi, sa standby condition sir, tama yung sinabi mo sir, sa standby condition kasi, ang inyong set point dito, 220 to 240. Sa standby condition, depende sa size ng makina nyo. Hanggang 310 ang maximum nito. Pero normally, kagaya sa training center, ang setting namin is 225. Pero may experience kayo na 5.0, 220 lang yung setting. Depende kasi sa laki ng makina nyo eh. 220 to 240 ito. Depende kung ano nakasetting sa inyong makina. Standby condition pa lang yan ha, hindi pa tumatakbo. Ang safety valve nyo, sabi ko ay 350. Okay? So, naipaliwanag ko na sa yung finish with engine sa movement niya. Dito naman tayo sa running condition. So, pag ang CCU nyo naka-receive ng crankshaft position from your angle encoder, uutusan niya yung pipa na tumaas. Ang mangyayari, ang pipa pag tumaas siya, magre-redirect siya ng hydraulic coil sa inyong fuel or booster pump. Ngayon, anong mas mataas sir? Hydraulic pressure nyo o fuel pressure? Hydraulic. Ang fuel pressure kasi sir, kinikip niya ang inyong umbrella na nakababa. Pati hydraulic piston nyo nakababa. Pag ang pipa nag-redirect ng hydraulic oil, since mas mataas ang hydraulic pressure nyo kaysa sa fuel pressure nyo, pag tinaas niya to sir, tataas din yung inyong hydraulic piston nyo. Pag tumaas yung hydraulic piston nyo dahil mas mataas yung hydraulic pressure kaysa sa fuel pressure, yung umbrella nyo, tataas din para mag-inject siya ng fuel dito. Ang sabi ko noong day 1 sir, may dalawang trabaho. May dalawang trabaho sir ang inyong fuel oil booster pump. Una, kailangan niya mag-produce sir ng opening pressure. Opening pressure. Sa 5.0 diameter na piston na makina sir, normally ito yung ginagamit natin. Ang inyong opening pressure sir ay 350 plus or minus 30 bars. So ibig sabihin sir, naglalaro ka ng 320 to 350
80 bars. Dahil 350 plus o Basta minus na. 30 bars. Pero pag lumalaki yung makina nyo, lumalaki din ang opening pressure nyo. Kunwari sa 6.0 na makina, nasa 400 kayo, plus or minus 30 bars. Sa 70, nasa kayo, 420. Yung may 60 nga sir na 420 ang opening pressure niya, plus or minus 30 bars. Dahil pag kinulang kayo ng opening pressure sir, naglalagay pa nga tayo ng shim. Dahil pag hindi niyan ma-reach ng opening pressure sir, hindi kayo magkakaroon ng injection. Dahil may nakatukod kasi na spring sa sliding valve ng inyong injector eh. Di ba sir, pag nagte-testing tayo ng automation, ginaganon lang natin. Pero pag opening pressure, dinadahan-dahan natin na para makita natin kung saan bibigay yung yung spring sa sliding valve niya. Then pag kinulang yun, magdadagdag ka. So ang unang trabaho sir ng inyong booster pump, mag-produce ng opening pressure. Ang tanong ko sa inyo ng Monday, hindi ko lang kung ginawa kong assignment, from 7 to 10 bars, hindi nga umaabot ng 380 itong ano sa 350 itong opening pressure mo eh. Paano niya na-produce yung opening pressure nito? Dahil yan ang unang niyang trabaho sir. Nakita niyo, ang fuel pressure niya lang na nakalagay dito 7 to 10 bars. Ang hydraulic pressure niya 300. Maximum na yung 310, pero sa standby condition naman, di ba, 220, 240, hindi naman umaabot ng 300 yan sir. Paano niya na-produce ng opening pressure na to? Pag-compress. Yes sir, isang close yun. Kino-compress niya yung fuel oil na pabigla, di ba sir? Pero ang totoo dyan sir, ano pa? Hindi ba? Malaki yung piston ng so malaki yung force ang lagi. Oo, namarin sa kanya, pero hindi yun yung eksakto. Hindi joke lang, pero malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan. Hindi ko rin alam yan dati. Nakita niyo yung diameter sir nitong saan nakapasok sa yung inyong umbrella. Malaki yung diameter niya. Ito sir, maliit. Di ba maalala nyo sir hindi ko lang alam kung nabanggit ko ng day 1 o baka kinulang pa yun ng oras ng day 1 dahil kung nauwi na tayo ng 4 o'clock noon eh. Di ba pag nagdidelete ka ng garden mo sa bahay, then may nakita kang pusa na tumatake sa gilid ng kwabo, gusto mong barilin ba? Ang gagawin mo daw sa hose, iipitin mo sarili ba? Bibit mag-overshoot yung pressure. Force of the area sir. Yes sir, first over area. Yan sir, tingnan nyo yung diameter nito, ikumpara sa maliit na butas na yun. Pati pinipilit ko yung ulo. At least tumawa na ako. So yan ang unang trabaho niya sir, mag-produce ng opening pressure. Yun yung principle niya, from this diameter to this diameter, yung volume sa pressure sa diba? Ngayon, ang pangalawang trabaho nito, mag-produce sir ng quantity ng fuel. Okay, do not misunderstand me sir ha. Governor ang nagpo-compute ng quantity ng fuel. Pero kailangan mag-produce niya yung quantity ng fuel na kino-compute ng governor. Pero sa conventional engine, meron kayong pump rack. Yung sinisipa natin yung pump rack. Di ba nung kadete tayo sir, baka na-explain niya, kadete ako dati ng oil at ano. Yes sir, pagka nahihirapang tumakbo yung makina namin dahil worn out na yung fuel pump namin. Uutusan kami ni segundo niya, doon kami lahat. Tatlong oiler, grabe ang oiler namin dati, tatlo ang wiper namin dati, kasama kadete yan sir ha. Nandoon kami, ipupush namin yung pump rack. Di ba sir, na-experience nyo ba yan? Para dumami yung fuel sa starting lang naman. Ngayon, wala na po tayong pump rack dito. Ano ang pumalit po sa pump rack natin? Hindi ba? Pero malapit sa katotohanan. Ang tamang sagot dyan sir is quantity ng hydraulic oil ang pumalit sa pump rack nyo. Quantity ng hydraulic oil. Bakit sir? Kunwari dito sir, ang tinataas lang ng hydraulic piston nyo, kunwari ang command lang sa brake sir ay dead slow ahead. Dead slow ahead. Dead slow ahead sir ang command niya. Sa dead slow ahead sir, nagre-redirect lang sila ng hydraulic oil hanggang dito lang. So meaning ang umbrella nyo, ang hydraulic piston nyo umaangat from here, umaangat siya hanggang dito. Yan po siya. Pag umangat siya hanggang dito, yung angat sir ng inyong umbrella in proportion sa angat ng inyong hydraulic piston. So ang itinitulak niyang fuel sir, hanggang dito lang, pakunti-kunti lang na ganyan. Ngayon, kunwari sir, nagpuman sila ngayon sir from dead slow, nagpuman sila sir ng slow ahead. Slow ahead. Ang gagawin naman ng PIBA,
sa utos ng CCO, magre-redirect siya ng mas maraming hydraulic oil. Para mas tataas sir yung inyong hydraulic piston, mas tataas sir yung umbrella nyo, mas marami naman siyang itinutulak na fuel. So ang pumalit sa inyong pump is quantity ng hydraulic oil. Assuming sir, nagpuman naman ang breather na full ahead. So ang mangyayari, magre-redirect siya ng hydraulic oil na mas marami. Para mas tataas yung hydraulic piston nyo, mas tataas naman yung umbrella nyo, mas marami siyang fuel na i-inject. Ngayon, ano naman ang movement ng suction ng inyong suction valve sa running condition? Hindi ko pa dinidiscuss to. Di ba sabi ko sa finish with engine, naka-open position ang inyong suction valve. Para anong purpose niya para naka-open position siya? Hindi. Punuin niya doon ng fuel. Pupunuin niya yung part ng fuel ito. Dahil kung nakasarado siya, walang fuel na pupunta dito. Pero actually, yung fuel pressure nyo, yun ang nagbubukas nito para mapuno ito ng fuel. Ngayon, ang mangyayari na pag nakapag-inject na kayo, so okay na yung opening pressure natin, okay na yung quantity ng fuel natin, nakapag-inject na tayo ng fuel. Ibig sabihin, nagamit na natin yung fuel dito. Nagamit na natin yung fuel nito. Ang piba nyo, babalik ngayon sa neutral position para mag-drain siya ng hydraulic oil. Pag nag-drain siya ng hydraulic oil, bagsak itong inyong hydraulic piston, bagsak itong umbrella nyo, yung fuel, yung fuel pressure niya, ito na naman ang magbubukas dito para punuin niya naman. Pero hindi ko na ipaliwanag pala yung pa-inject. Mag-inject ulit kayo. Anong mangyayari sa yung pressure na nakakompress dito na nakukompress niya, ito ngayon ang magsasarado dito. Para yung fuel nyo hindi babalik, hindi magre-return. Para yung fuel nyo pupunta dito. Okay. Assuming sir, every 6 months kasi dito sir, binabaklas nyo to, nililinis nyo to. Pag nilinis nyo to sir, lalagyan nyo to ng langis dito. Papatuloyin nyo to ng 5 to 30 minutes. Nasa instruction manual nyo to. Pag may tumulong langis dito, may leaking ito. Hindi nyo pwede ito sir na i-recondition sa barko. Pwede nyo lang itong linisin. Ino-upload natin ito. Sa barko yung ginagawa, ilalagay nila ng langis dito, manipis na hasa. Hindi yung recondition, linis lang yun. Hindi nyo pwede itong linisin sa air condition sa barko, linis lang na Saan naglalagay sir? Yan Yan ang butas? Dito naglalagay yung langis kaysa sa pressure. Ito kasi sa pressure mo dito, 7 bar. Dito, habang 7 bar pa, pag hindi siya pa, pero ito, pag tataas na to, di ba, pinipilit niyang iikot ito, tumataas yung pressure nito. Pag tumaas yung pressure nito, magsasarado ito. Para yung fuel nyo, lahat magpunta dito, hindi siya babalik. Okay. Sample lang. Kahit nga ito sir, pag nilagyan ito ng bolt or ball bearing, at binalik dito, anong mangyayari dito sir? Nakatukod na siya. Naka-open ito. Kunwari si Elec, hindi ka pinalabas kunwari ni Chief Engineer. Nilagyan mo to ng ball bearing dito. Anong mangyayari dito? Isang lang, para makabawi kayo kay Chief Engineer. Huwag na. Naka-open na, anong mangyayari Always sir? open. Passing sir, bypass na rin. Bumabalik na lang yung fuel. Pag hinawakan mo yung high pressure Walang pipe, pressure. wala na yun. Mahina na. Hindi niya na kaya i-produce yung opening pressure. Isa sa So, pagka may problema kayo sa Injection. injection, ang una nyo i-check itong suction valve. Hindi inject to. Suction valve. okay. Suction valve. Nag-welder. Parang may pumasag, napasag yung Ibig sabihin bumabalik na yung fuel. Kaya nag-loop temperature. Yes, sir. Yun siguro nangyari sa yung sabi ng oiler sir.